Magandang araw po sa lahat. Muli po tayong magsasama-sama sa salita ng Diyos. Simulan po muna natin sa kanyang salita sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tayo po manalangin. Aba Father, salamat muli Panginoon sa pagkakabasa na iyong salita. Ikaw nga ang salita mula ng pasimula. Ikaw nga ang salita na suma sa Diyos. Ikaw nga ang salita na siya nga ang Diyos. Aba Father, salamat muli sa pagkakataon na ito na muli Panginoon na kami Panginoon ay tuturuan mo, mangusap ka nga sa amin sa magitan ng salita. Ama, patawarin mo kami, ako, sa mga kasalanang ginawa namin. Sanctify us with the blood of Lord Jesus. Fill us with the Holy Spirit. Aba Father, bigyan mo po kami ng kakayahan na maunawaan ang iyong mga salita, sapagkat ikaw nga ang salita, at ang salita nga, Panginoon, ay banal at makapangyarihan. Bless us with the knowledge, with the wisdom, Panginoon, kakayahan na maunawaan ang mga bagay na ituturo mo sa gabing ito. Ama, salamat muli sa pagkakataon na ito na ako muli, Panginoon, ay gagamitin mo na may bahagi ang salita sa aking kapwa, Panginoon. Ikaw ang mangusap sa bawat isa sa amin, maging ako ituruan mo, Panginoon. Aba Father, salamat Panginoon. Sa iyong lahat ng luwalhati, papurit, pasalamat. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Kung saan po man kayo ngayon naroon, sana po ay ligtas kayo, mabuti, masaya, puno ng kagalakan, pagnanasa na marinig ang salita ng Diyos. Muli, babasahin ko ang salita ng Diyos from Book of John, chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pag may nagtatanong po sa akin kung saan kami magsisimula magbasa, kung anong magandang unahing basahin, paano namin makikilala ang Panginoong Hesus, lagi kong sinasuggest is yung Book of John. Sa Book of John, makikilala at makikilala mo ang Panginoong Hesus kung willing ang puso mo na talaga siya'y kilalanin. Dito po sa pagbubulay-bulayan natin, sa pag-aaralan natin sa gabing ito, isi-share ko sa inyo ang mga pangalan na itinawag sa Panginoong Hesus. Sa first chapter pa lang ng John, unahan muna natin, dahil Bible study ito, kung sino nagsulat ng Book of John. Nandito na po. Ang nagsulat nito si John. Pero hindi si John the Baptist, kundi po si John the Beloved. John na son of Zebedee. One of the original disciples of Jesus. Sa simula pa lang, napakaganda ng pagkakasulat ni John. Sabi niya rito, sinimulan niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Makin niyo po, alam ko, magkakasundo tayo rito, na yung sinasabing salita rito ay ang Panginoong Hesus. Siya ang Word. Siya ang salita. Nang pasimula pa lamang nandoon na siya. Nung kinreate ang langit, ang lupa, ang mundong ibabaw, ang lahat ng nilalang sa lupa, sa tubig, sa impapawid, lahat ng bituin, ang araw, ang buwan, ang buong kalawakan. Nandoon na ang salita. The Word was in the beginning. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus, nung ginagawa pa lang ang buong kalawakang ito, na andoon na siya. Ibig sabihin, nasa langit na siya.
kasama ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Hindi siya lumitaw na lamang ng 2,000 years ago. Sa pasimula pa lang nandoon na ang Panginoong Hesus. At sinabi sa sumunod, the Word was with God. Yung God dito is God the Father. Ibig sabihin nun, ang Panginoong Hesus po kasi nakaupo sa kanang bahagi ng Diyos Ama. At sinabi rito, sa last part, the Word was God. The Word was God, mga kapatid. Malungkot man po kasi sa iba, sa ibang sekta, sa ibang translation nila, nilalagay nila, the Word was a God. Which is kabalintunaan para sa akin na iniiba nila ang interpretation ng Bible. Hindi nila kinikilala ang Panginoong Hesus bilang Diyos. Para sa kanila tao lang. Pero klaro dito sa pagkakasulat, madaming manuscripts at in-translate sa tamang translation that the Word was God, na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Isa pa ron sa mga sinasabi na ang Word, paano natin masasabi na ang Word is si Jesus, is John chapter 1 verse 14. Sinabi rito, and the Word was made flesh, sa Tagalog, at nagkatawang tao ang verbo. Ito po yung katugunan sa mga prophecy ng mga propeta sa Old Testament 2,000 years ago na nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, na ang salita ay nagkatawang tao 2,000 years ago. At susunod po, iiksian ko po ito. Tinawag din ang Panginoong Hesus na ang liwanag, the light. Ito po ay sa verse 4 hanggang 9, mababasa po natin siya rito. Lahat po ng mga verses na mga na babasahin ko po rito ay nasa chapter 1 lang po. Babasahin ko po sa verse 4. Na sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sa verse 5, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi na pag-uunawa ng kadiliman. Tayo po lahat, lalo na nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoong Hesus, naninirahan tayo sa kadiliman. And He is the light. At kung namumuhay ka ngayon sa kadiliman, problema financially sa pamilya mo, sa relasyon mo, sa negosyo, sa trabaho, sa eskwela, nandiyan ang Panginoong Hesus. He is the light. Manalangin ka sa Kanya na alisin ka sa kadilimang iyan. And He is more than willing na magliwanag sa kadiliman mo. Na ibigay ang liwanag sa madilim mong buhay. Sapagkat kung gusto mong manahan lagi sa kadiliman, sinabi rin dito, hindi nauunawaan ng kadiliman ang liwanag. Kaya marami rin hindi nag-accept sa Panginoong Hesus. Kasi mas gusto nila sa kadiliman. Masarap sa kadiliman, nagagawa nila lahat eh. Ang gusto nila. Akala nila nagagawa nila ang lahat. Pero nananahan sila sa kadiliman. At hindi nila nauunawaan ang liwanag. Pero kung gusto mo nang makalaya sa kadilimang yan, accept Jesus
as your life. Accept Jesus in your household at siyang magliliwanag sa buhay mo. At susunod po, tinawag din po ang Panginoong Hesus the Lamb of God. Sa verse 29 po. Nang kinabukasan, ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa English po, Lamb of God. Kinuwento ni John the Beloved yung panahon ni John the Baptist na, di ba, nagbabaptize si John the Baptist sa Ilog Jordan. Sinabi niya rito, ako nagbabautismo ako sa tubig pero may darating na tao na hindi ako karapat-dapat na alisin yung sinta sa sandals niya. And nung dumating ang Panginoong Hesus, sabi niya, andito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Tinawag niya ang Panginoong Hesus bilang Lamb of God. Wala nang iba. Wala nang iba na makapagliligtas sa iyo, makapag-aalis ng kasalanan mo, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Wala nang ibang offering after Him. It is done 2,000 years ago nang ibinigay ang kordero ng Diyos upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan. All we have to do is repent sa ating mga kasalanan mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Lahat ng kasalanan natin mula ng bata tayo hanggang sa sandaling ito. We must repent and accept Jesus as the Lamb of God na siya mag-aalis ng ating mga kasalanan. At sumunod po, tinawag siyang Baptizer of the Holy Spirit. Sa verse 33. At siya'y hindi ko nakilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Si John the Baptist po kasi, inordain siya, inutusan siya ng Panginoon na magbautismo sa tubig. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, ng Diyos, may darating. Pag nakita mo ang taong ito na manaog sa kanya ang banal na espiritu, which is yung, siguro alam nyo rin to sa mga kwento, na may nanaog na kalapati sa kanya which manifests as the Holy Spirit, yung kalapati na dumapo sa kanya. Kung sino man yun, sabi ng Diyos kay John the Baptist, siya ang bumabautismo sa banal na espiritu. He is the baptizer of the Holy Spirit. Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. Gusto ko rin itong ituro sa inyo sa mga susunod na araw siguro. Pero masyadong malalim yun. Kung gusto nyo po, basahin nyo po sa Acts. Makikita nyo po doon. Baptism of the Holy Spirit. Wala nang ibang magbabautismo sa atin sa banal na espiritu, kundi ang Panginoong Hesus lamang. And we must all desire to be baptized in the Holy Spirit. Susunod po, tinawag din po siyang Rabbi. Hebrew word, Rabbi. Or in English, Master, Teacher, sa Tagalog, Guro. Kung may disciple, dapat meron kang guro na magtuturo sa iyo sa lahat ng mga bagay na hindi mo alam. Kung may disciple, may master ka na dapat magturo sa iyo ng mga bagay na dapat mong matutunan. Mababasa po yon
sa verse 38. Sabi po rito sa verse 38, at lumingon si Jesus at nakita silang nagsisunod at sinabi sa kanila, ano ang inyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya, Rabay, na kung liliwanagin ay guro, saan ka tumitira? May humabol kasi sa Panginoong Hesus, which is yung dalawang alagad ni John the Baptist. May disciples din kasi si John the Baptist eh. Sabi ng dalawang yon kasi na-witness nila eh, yung nangyari eh. Kay John the Baptist and kay Jesus, eh nung paalis na siguro si Jesus, sumunod sila. Rabay, saan ka pupunta? Sabi ng dalawang disciple ni John the Baptist. Sa sumunod na verse sa 39, sige, sunod kayo sa akin, makikita nyo kung saan ako nakatira. And then, yun nga, kung may mga bagay ka na gusto mong matutunan sa ating buhay, sa Panginoong Hesus, sa ating spiritual na pamumuhay, walang iba makapagtuturo niyan. Ang ating great rabbi, ang ating master, ang ating teacher, ang ating guro, ang Panginoong Hesus. Ipanalangin mo lamang sa mga bagay na gusto mong matutunan, malaman sa buhay. Kung may desisyon ka na kailangan mo ng guidance mula sa Kanya, pray. And He's more than willing to teach you. Ituturo niya kung anong dapat mong gawin, sapagkat mabuti siyang guro sa ating lahat. At ang susunod is Mesiyas, Messiah. Kung liliwanagin is Christ, Kristo. Sa Greek word, Christos. Mababasa po yan sa verse 41. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at kanyang sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Doon po kasi sa dalawang disciples ni John the Baptist, isa po doon si Andres. Diba sumunod na sila kay Kristo. Naging disciple na sila ng Panginoong Hesus. Isa po doon si Andres. Dati disciple siya ni John the Baptist, pero si Andres sumunod siya sa Panginoong Hesus. Nakita niya yung kapatid niya si Simon, which is Simon Peter, si Pedro. Sabi ni Andres kay Simon, nakita na namin ang Mesiyas, ang Kristo. Kasi po ng panahon nila, ang inakala nilang Kristo, hanggang sandali to, yung mga Hudyo sa Israel ngayon, ng mga nakatira, ang kinikilala nilang darating na Kristo is a warrior type. Kasi po, 2,000 years ago, panahon ng mga disciple na to, nila Andres, nila Simon, nila John the Baptist, sakop na sila ng Roman Empire. Kaya ang inaantay nila yung na Mesiyas is a warrior type na ililigtas sila sa bansang Roman, sa mga Romano. Yun ang inaantay nila, pero hindi nila alam na dumating na. Ayun nga, tinawag ni Andres ang Panginoong Hesus bilang Mesiyas. Wala namang ibang magiging Savior kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kung gusto mo ng kaligtasan sa problema mo, sa spiritual mo, accept Jesus as your Messiah. He will definitely save you. He will definitely deliver you sa lahat ng problema mo sa buhay. Bibigyan ka niya ng kapayapaan, kalayaan, sapagkat siya ang ating Mesiyas. At susunod po is, tinawag din siyang anak ng Diyos. Sa verse 49. At sa verse 49 po, at sumagot
si Nathanael sa kanya, Rabay, ikaw ang anak ng Diyos. Paano napunta tayo sa kay Nathanael? Di ba po humahayo ng Panginoong Hesus? Unang sumama sa kanya yung dalawang disciple ni John the Baptist. Isa doon si Andres. Tapos nakita niya si Simon, yung kapatid niya. And then nakita ng Panginoong Hesus si Philip. And then si Philip, tinawag niya si Nathanael. Sabi niya, Nathanael, nakita na namin yung Kristo. Nakita namin ang Mesiyas. Isumagot si Nathanael. Sabi ni Nathanael, meron bang magandang nagbubuhat mula sa Nazaret? Nakita na niya ang Panginoong Hesus ni Nathanael. Sabi rito, nakita ni Hesus si Nathanael na lumapit sa kanya at sinabing ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya ay walang daya. Sinabi sa kanya ni Nathanael, saan mo ako nakilala? Si Hesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng punong igos, ay nakita kita. Sabi ng Panginoong Hesus, bago ka pa lamang makita ni Felipe, nakita na kita, Nathanael, nasa ilalim ka ng igos. Puno ng igos. Sabi niya ng Panginoong Hesus kay Nathanael. Bago ka palang tawagin ni Felipe na nandito ang Kristo, nakita na namin ang Mesiya. Sinabi ng Panginoong Hesus kay Nathanael, bago ka palang nakita ni Felipe, nakita na kita, nasa ilalim ka ng igos. Ang puno ng igos. Kaya sumagot si Nathanael sa kanya sa 49. Rabay, ikaw ang anak ng Diyos. Nagulat siya kasi, siyempre, separated location pa sila eh. Siguro yung panahon na yun, mag-isa lang siya sa puno ng igos, sa ilalim ng puno ng igos, walang mga tao sa paligid niya. Siya lang nakakaalam ng panahon na yun na nasa ilalim siya ng igos. Pero nung nakita niya ang Panginoong Hesus, alam niya na siguro nananalangin siya, may pinapanalangin, o ano man ginagawa niya sa ilalim ng igos. Alam niya sa sarili niya na may certain time, may panahon na nandun siya sa ilalim ng puno ng igos na alam niya walang nakakaalam. Ngayon, dumating, nakita niya ang Panginoong Hesus na nalaman, alam ng Panginoong Hesus na may certain time na nasa ilalim siya ng igos, which is namangha siya. Kasi walang ibang makakaalam kung nasaan ka kundi ang Panginoong Hesus lang. Diyos siya, omnipresence, kahit nasaan ka, alam niya kung nasaan ka. Isa po sa mga karakteristik ng isang Diyos is pagiging omnipresence. Kahit nasaan ka, nakikita ka niya. Gumawa ka man ng tama, gumawa ka man ng mali. Nasa ilalim ka man ng puno ng igos, nasa kusina ka, nasa kwarto ka, nasa CR ka, nasa eskwelahan ka, nasa trabaho ka. Alam ng Diyos, nakikita ka niya. Tulad ni Nathanael, nakikita niya kung nasaan tayo. Kaya namang nanampalataya si Nathanael sa kanya kasi nakita siya. Sumagot ang Panginoon sa kanya. Dahil baga sinabi ko sa iyo, kita'y nakita sa ilalim ng igos, kaya ka sumampalataya. Sabi ng Panginoon Hesus kay Nathanael, dahil ba sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng igos, kaya ka ngayon nanampalataya sa akin? Aantayin pa ba natin na ganunin tayo ng Panginoon? Na sabihin niya, o ikaw Juan, nakita kita. Nagtatrabaho ka ng mabuti sa trabaho mo. O ikaw, Juana, nakita kita na mamalengke. Ng araw na ito, ganitong oras. Ganun ba ang pananampalatayang gusto mong masimulan sa buhay mo? Na narinig mo na rito ang kamangamanghang kayang gawin ng Panginoong Hesus. Yung omnipresence niya, yung presensya niya, kahit saan nakikita ka niya. Manampalataya tayo.
Nakasama natin siya ngayon sa kwarto natin, sa opisina natin, sa eskwelahan natin. Manampalataya tayo na nakikita niya tayo sa mga oras na tayo umiiyak. Manampalataya tayo na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan sa mga pagsubok. Ang gusto ng Panginoong Hesus, sa Kanya tayo sumandal. Na sa Kanya tayo manampalataya. Susunod po is, tinawag din siya ni Nathaniel na King of Israel. Doon pa rin po yun sa verse 49. Diba sumagot sa kanya si Nathaniel, sabi sa kanya, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Ang Israel marami naging hari yan. Si King Saul, sila David, sila Solomon. Ang dami. Pero iisa lang ang hari ng Israel, kundi ang Panginoong Hesus. Iisa lang ang hari ng bansang Pilipinas, hindi ang presidente, hindi ang mga vice-presidente, hindi ang mga senador ng Pilipinas. Hindi sila talaga magliligtas sa bansang Pilipinas, kundi ang hari ng bansang Pilipinas ay ang Panginoong Hesus. Ang hari ng buong mundo ay ang Panginoong Hesus. Hindi ang magliligtas sa atin ay mga hari sa lupa. Hindi ang maghahari sa atin ay ang presidente ng Pilipinas. Ang magliligtas sa atin, ang dapat maghari sa atin ay ang Panginoong Hesus lamang. Sapagkat siya ang tunay at totoo at nag-iisang hari. At susunod po is tinawag siyang Son of Man. Siya mismo nagsalita nito, siya ay Son of Man. Mababasa po ito sa verse 51. Sinabi niya rito, at sinabi niya sa kanya, katotohanan, katotohanan, sinabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa ulunan ng anak ng tao. Sabi niya kay Nathaniel, katotohanan, katotohanan, sinabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa ulunan ng anak ng tao. Son of Man. Son of Man, why? Diba? Yung verbo, sinabi doon sa verse 1, the Word was God. Pero sinabi rin sa verse 14, and the Word become flesh. Ibig sabihin, nagkatawang tao. Alam natin, ang Panginoong Hesus is fully God. And then, sa verse 14 na nagkatawang tao na siya, is fully man din. Pero yung Son na sinasabi rito, Son of Man, big letter S pa rin yun. Diba? God the Son, Son of Man. Diyos pa rin siya kahit nagkatawang tao na siya. Fully man and fully God. At yun din ang kasagutan, manifestation ng mga prophecies, ng mga prophets sa Old Testament na merong ipapanganak na hari ng Israel, merong ipapanganak na Mesiyas na siyang magliligtas sa sanlibutan. And that one is the Lord Jesus Christ. Di ba po napakaganda? Sa chapter 1 pa lang ng Book of John, marami ng itinawag na pangalan sa Panginoong Hesus. Sa chapter 1 pa lang, makikilala mo na kung sino ang Panginoong Hesus. Uulitin ko po, 9 names ang binigay sa kanya. 9. Una po is
Word. Siya po ang Word. Sumunod, siya ang light. Sumunod, Lamb of God. Sumunod, Baptizer of the Holy Spirit. Sumunod, Rabbi. Pang-anim, tinawag siyang Mesiyas. And 7, Son of God. And 8, King of Israel. And lastly is Son of Man. First chapter pa lang of Book of John. Alam ko, nakilala nyo na kung sino ang Panginoong Hesus. At kung gusto nyo pang mas lalong makilala ang Panginoong Hesus, start reading your Bible. Kung wala pa po kayong physical book, mag-download po kayo sa Google Store or sa kung naka-iPhone kayo. Sa Play Store or sa kung sa naka-iPhone kayo sa ano man yan. I-download nyo po lang po ang mga Bible app. Magsimula po kayo sa Bible app kung wala po kayong ganito and read the Book of John. Magnais kayo sa puso nyo na makilala ang Panginoong Hesus. Ang totoong Jesucristo. Kasi sa iba, kinikilala lang nila ang Panginoong Hesus bilang tao. Pero hindi nila kinikilala ang Diyos. Pero ito po sa akin, ang declaration of faith ko po, I believe in God the Father. I believe in God the Son. I believe in the God the Holy Spirit. And these three are one. Iisang Diyos na aking pananampalatayaan sa Espiritu at katotohanan. Iisang Diyos na aking ibabahagi sa aking kapwa. At kung nais nyong tanggapin ang Panginoong Hesus, sumunod po kayo sa panalangin na ito. Tayo po yumukod, pumikit at manalangin. Panginoong Hesus, kinikilala namin na di namin kayang iligtas ang aming sarili. Walang makapagliligtas sa amin kundi ikaw. Ama, Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan mula sa aming pagkabata hanggang sa sandaling ito. Inamin namin ang bawat kasalanan namin at ipinapanalangin ang kapatawaran na mula sa iyo. Linisin mo po kami ng dugo ng Panginoong Hesus. Kinikilala namin na ang Panginoong Hesus ay namatay nga sa krus, nabuhay nga muli, napasalangit at naupo sa kanang bahagi ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. At ngayon na aming kilala na ang Panginoong Hesus, we will declare that Jesus is our personal Lord and Savior. Tulungan mo po kami, Panginoong Hesus, na sumunod sa iyong mga utos, na kami humayo in Christ-likeness at ang kaligtasan ay binigay mo sa amin, ay siya ring aming maibahagi sa aming kapwa. Isulat mo po, Panginoon, ang aming pangalan sa aklat ng buhay at matanggap nga namin ang buhay na walang hanggan. Hallelujah o Hallelujah. Ako na lamang po manalangin. Panginoong Hesus, salamat muli sa pagkakataon na ito na maibahagi ang iyong salita sa aking kapwa, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kahit sa technology na ito, Panginoon, your words, Panginoon, ay patuloy na maibabahagi. Kung ginagamit ng iba, ang social media, na mag-share, Panginoon, ng pang-earthly thing, ito, Panginoon, ay binigyan mo ako ng pagkakataon na maibahagi ang iyong gospel, ang mabubuti mong balita, Panginoon, sa aking kapwa, Panginoon. Ama, ikaw ang maitaas, ikaw ang masambat, ikaw ang madakila. Ikaw lamang maluwalhati, Panginoon. Ikaw ang nagturo sa bawat isa, maging ako'y tinuruan mo, kaming lahat ay tinuruan mo. Itanim mo, Panginoon, sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso ang iyong mga salita. Ang iyong salita ang siyang magpuno sa aming mga isipan. Ang iyong salita ang siyang magrema sa amin sa araw-araw.
Na yung salita ang aming panghawakan ay sa pamuhay namin, Panginoon. Na yung salita, Panginoon, ay siya namin, Panginoon, ibahagi sa aming kapwa. Ikaw nga ang salita, at ang salita ay ang Diyos. At ikaw ang aming Diyos, Panginoong Hesus. Ama, salamat muli sa pagkakataon na ito. Binibigay namin sa iyo lahat ng luwalhati, papuri at pasasalamat. And may the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us, now and forever. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Salamat po muli mga katupa. Hanggang sa muli. God bless you all. Peace be with you. Hallelujah, oh hallelujah, Jesus. Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over Israel. Jesus is Lord over the Philippines. Jesus is Lord over New Zealand. Jesus is Lord over the earth. Jesus is Lord over the universe. Bye-bye po muli. God bless us all. Paalam.